Magandang araw ma'am, narito ako sa harapan para ibahagi ang aking pananalisik. Andas ng kasiyahan ng mga mag-aaral sa kolehiyo ng HCCCI sa mga serbisyong pamag-aaral sa Guidance Office. Introduction. Ang mga serbisyong pamag-aaral ay mahalagang bahagi ng kabubuang karanasan ng isang mag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa akademiko, emosyonal at sosyal na aspeto ng pag-aaral. Layo ng Guidance Office na magbigay ng tulong, gabay upang matulungan ang mga mag-aaral na maabot ang kanilang buong potensyal, kabilang dito ang Quincy Career Guidance, Student Advisories, at iba pang programang tumutulong sa paghubog ng kanilang kaalaman, kasiyahan at pagpapahalaga. Sa konsepto ng Holy Child College of Butuan, HCCCI, mahalagang pagsukat ang andas ng kasiyahan ng mga mag-aaral sa mga serbisyo ibinibigay ng Guidance Office. Ang ganitong pagsusuri ay makapagbigay ng malinaw na pananaw kung epektibo ba ang mga programang ipinatutupad, kung natutunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at kung anong aspeto ang dapat pang paunlarin. Ang kasiyahan ng mga mag-aaral ay sumasalamin hindi lamang sa kalidad ng serbisyo kundi pati sa kabubuang kapaligiran, panedukasyon na pinakakaloob ng paaralan. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, inaasahang matutukoy ang mga kalakasan at hinaan ng Guidance Office na magsisilbing bantayan para sa mga husay at mas makabuluhang serbisyo sa hinaharap. Kaligiran ng pag-aaral. Sa panahon ngayon, hindi sapat na nakatuon lamang ang edukasyon sa pagtuturo ng akademikong kaalaman. Mahalaga rin bigyang pansin ang emosyonal at sosyal na pangangailangan ng mga mag-aaral sapagkat ang mga ito ay nakakaapekto sa kanilang pangkalahatang paggaganap at kagalingan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng Guidance Office bilang tagapagtaguyod ng balansing pag-unlad ng mag-aaral. Sa HCCCI, ang Guidance Office ay nagsisilbing distro ng suporta at payo para sa mga mag-aaral. Gayunpaman, tulad ng anumang serbisyo, mahalagang masukat ang kasiyahan ng mga tumatangkilik dito upang matiyak na ang mga programa ay naayon sa kanilang pangangailangan. At inaasahan ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng konkretong datos na magagamit ng administrasyon upang mauunlad ang mga serbisyong inaalok. Paglalahad ng suliranin. Layunin ng pag-aaral na ito ay na masukat ang mga at masusin ang antas ng kasiyahan ng mga mag-aaral ng HCCCI sa mga serbisyong pamag-aaral na binibigay ng Guidance Office, particular sa sagutin ng pag-aaral ang mga sumusunod ng katanungan. Una, ano ang antas ng kasiyahan ng mga mag-aaral sa mga serbisyong binigay ng Guidance Office sa aspeto ng pangalawa, may makabuluhang pagkakaiba ba ang antas ng kasiyahan kapag isinasaalang-alang ang mga sumusunod na salita?
sa pagpapabuti ng serbisyo at programang inaalok ng Guidance Office. Pangatlo, Guidance Office. Magkakaroon ng mas malinaw na idea sa kasulukuyang kalakasan at aspeto ng serbisyong dapat paunahin. Pang-apat, mga mag-aaral. Magkakaroon ng mga mahusay at mas angkop na serbisyong tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Pang-lima, mga susunod na pananaliksik. Maaaring magsilbing sanggunian para sa mga ugnayan ng pag-aaral at pag-aaral sa hirap sa hinaharap. Saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa pagsusuri ng antas ng kasiyahan ng mga mag-aaral sa kolehiyo ng ECCCI sa mga serbisyong pamang-aaral na binibigay ng Guidance Office. Saklaw ng pananaliksik ang mga serbisyong may kaugnayan sa akademiko, karera, personal at sosyal na pag-unlad at accessibility ng serbisyo. Pangalawa, hindi saklaw ng pag-aaral ang pagsusuri at iba pang departamento o serbisyo ng paaralan gaya ng Registrar's Office, library o Student Affairs. Ang datos ay kukuliktahin mula sa bilang-bilang ng mga mag-aaral gamit ang survey, questionnaire at taong panunuan 2025 to 2026. Definisyon ng mga terminolohiya. Una, para sa mas malinaw ng pag-ulat. Definisyon ng mga terminolohiya. Una, para sa mas malinaw ng pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay binibigyang kahulugan ayon sa konteksto ng pag-aaral na ito. Pangalawa, antas ng kasiyahan, sukat ng positibong pananaw o pagtanggap ng mga mag-aaral sa serbisyong ibinibigay. Pangatlo, Guidance Office, tanggapan sa paaralan na nagbibigay ng serbisyo para sa akademiko, karera at personal na pag-unlad ng mag-aaral. Pang-apat, serbisyong pang-mag-aaral. Mga programang idinisinyo upang suportahan ang kabuuang pag-unlad ng mag-aaral sa loob ng institusyon. Pang-lima, accessibility. Antas ng kadalian sa pag-access at paggamit ng serbisyo ng Guidance Office. Kabanata 2. Mga ugnay na literatura. Ayon kay Santos 2015, ang mga serbisyong ibinigay ng Guidance Office ay mahalaga upang suportahan ang akademiko at personal na pangangailangan ng mga estudyante. Kabilang dito ang counseling, career guidance at mga programa para sa mental health. Dagdag pa ni Dela Cruz, kapag ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng maayos at epektibong serbisyo mula sa Guidance Office, tumaas ang kanilang kasiyahan at kumpiyansa sa pag-aaral. Mga kaugnayan ng pag-aaral. Sa pananaliksik ni na Ramirez at Lopez, lumalabas na ang antas ng kasiyahan ng mga mag-aaral sa Guidance Service ay nakapipindi sa accessibility, ano nito? Programa na approachability ng guidance, counselors at kaugnayan ng programa at kanilang pangangailangan
1 na ang mataas na kasiyahan sa guidance service ay may positibong epekto sa academic engagement at emotional well-being ng mga estudyante. Theoretical na palangkas. Ang pag-aaral nito ay nakabatay sa Schwartz modeling para surahan na nakatuon sa pagsusukat ng kalidad ng serbisyo batay sa 5 definition: tangibility, reliability, responsibility, assurance, at empathy. Ang modelo ay nakatutulong sa pagsusuri kung paano nakakapekto ang kalidad ng serbisyo ng guidance office sa antas ng kasiyahan ng mga mag-aaral. Kabanata 3. Disenyo ng panaliksik. Ang pag-aaral na ito ay gagamit ng descriptive survey method upang masukat at masuri ang antas ng kasiyahan ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ng NCCCI sa mga serbisyong pang-aaral na ibinigay ng guidance office. Ang pamamaraang ito ay angkop sa pagkatayunin ng mananaliksik na makuha ang pananaw, opinyon at karanasan ng mga respondent hingay sa mga sabing serbisyo. Populasyon as sampul ng pananaliksik. Sa saklawin ng pag-aaral, ang mga piling na mag-aaral mula sa iba't ibang programa at kolehiyo ng NCCCI. Gagamitin ang transcript random sampling upang matiyak na may kinatawan mula sa bawat departamento. Tinatayang nasa ilang na estudyante ang magiging kalawag sa pag-aaral na ito. Instrumento ng pananaliksik. Upang makalap ng datos, gagamit ang pananaliksik ng sariling ginawang talatungan na mahati sa dalawang bahagi. Una, demografikong profile, edad, kasarian, kurso at taon sa kolehiyo. Pangalawa, antas ng kasiyahan, mga katanungan tungkol sa accessibility, pagiging epektibo, pakikitungo ng staff, at mga programang inaabot ng guidance office. Pangangalap ng datos. Ipamamahagi ang talatungan sa mga nakiling respondente at kukuliktahin pagkatapos ng itinakdang panahon. Sisiguraduhin ng pananaliksik ang pagiging confidential at pagiging voluntaryo ng kanilang pagsabi. Paraan ng pagsusuri ng datos. Una, ang mga nakalap na datos ay isusuri gamit ang statistical tools tulad ng pangalawa, mean up with mean upang masukat ang antas ng kasiyahan. Standard deviation upang makita ang lawak ng pagkakaiba ng masabog. Pang-apat, frequency at percentage distribution upang mailarawang ang profile ng mga respondente. Maraming salamat.